Ang ika-26 na kabanata ng El Filibusterismo, mga paskin. Kinabukasan, maagang nagising si Basilio, isang mag-aaral ng medisina at nagplano na ipagpatuloy ang kanyang mga gawain. Pumunta siya sa ospital upang asikasuhin ang kanyang mga pasyente at pagkatapos ay dumaan siya sa universidad upang alamin ang tungkol sa kanyang pagtatapos at ang mga gastusin na kailangang pagtuunan ng pansin, lalo na ang pagkakaroon ng perang ipangbabayad sa kanyang mga pangangailangan. Ang natipon niyang pera ay halos naubos na sa pagtubos kay Julie at sa pagtatayo ng isang maliit na bahay para sa kanya at sa kanyang ingkong. Hindi siya nangahas lumapit kay Kapitan Tiago upang humingi ng tulong. Takot na baka isipin nito na siya'y humihingi ng paunang bayad sa mga mamanahing ipinapangako nito sa kanya. Dahil sa mga alalahanin at pinagdadaanan sa buhay, hindi rin niya namalayang may mga mag-aaral na nagdadaan sa kalsada na tila nagmamadali at may kaba sa kanilang mga mukha. Sa ospital, nilapitan siya ng mga kaibigan at tinanong tungkol sa isang pakana, isang balak na kumakalat sa universidad. Nakaramdam si Basilio ng takot, ngunit nagkunwaring wala siyang alam tungkol dito. Naiisip niya si Simuon at ang balak nito na hindi natuloy noong nakaraan. Nagtanong siya ng ilang bagay, ngunit agad niyang napagtanto na mas makabubuti pang maghinay-hinay at magtago ng kanyang nalalaman, kaya't nagdahilan siya na may mga pasyente pa siyang kailangang bisitahin. Habang papalabas siya ng ospital, nakatagpo siya ng isang propesor na kaibigan niya. Itinanong nito kung dumalo siya sa piging ng mga mag-aaral kagabi. Hindi pa napagpapaliwanag si Basilio ng buo at nang bumanggit ang propesor tungkol sa kanyang pag-aalala na baka madawit siya sa mga nangyari, pinayuhan siya na iwasan ang anumang koneksyon sa kapisanan ng mga mag-aaral na may kasangkot na mga makabayan. Sinasabi ng propesor na may mga mag-aaral na kasangkot sa mga paskin na may mga pagbabanta laban sa mga praile at pamahalaan. Kaya't ipinagbabawal ang mga ito at ipinadadala sa mga otoridad. Nagpunta si Basilio sa universidad upang alamin ang sitwasyon. Doon, nakita niyang ang mga mag-aaral ay nahati sa pagitan ng takot at galit. May mga mag-aaral na takot dahil sa mga posibleng pagkakakulong. Ngunit may ilan ding gaya ni Tadeo na masaya pa rin dahil sa pagkansela ng klase. Habang naglalakad siya, nakatagpo siya ng ilan pang mag-aaral tulad ni Juanito Pilaes na mukhang takot at hindi nagtataglay ng lakas ng loob na magpaliwanag ng mga nangyayari. Sa universidad, nalaman ni Basilio mula sa mga kasamahan na ang mga paskin ay naglalaman ng mga mensaheng nagbabanta sa mga opisyal ng pamahalaan at mga praile. Inutos ng vice-rektor ng universidad na alisin agad ang mga paskin at ipadala ang mga ito sa pamahalaang sibil. Sa mga usapan ng mga mag-aaral, kumalat ang mga lula na maraming kasapi ng kapisanan ng mag-aaral ang mahuhulog sa mga kamay ng mga otoridad at maglalagay sa peligro ng pagkakakulong o pagpapahirap. Sinabi ni Isagani, isa sa mga kaibigan ni Basilio, na hindi nila dapat gawing issue ang mga paskin kundi ang pangako ng kalayaan at ang laban para sa karangalan. Ipinakita ni Isagani ang matinding galit laban sa kasalukuyang pamahalaan at ang pagkilos ng mga kabataan na ipaglaban ng kanilang mga prinsipyo at ang kalayaan mula sa mga mapaping ng sistema. Sa kanyang pag-iisip tungkol kay si Simuon na nagbigay ng pahiwatig na ang mga mag-aaral ay magiging bahagi ng malaking pagbabago, nagdesisyon si Basilio na pumunta sa bahay ni Macaraig, isang mayamang mag-aaral, upang makipag-usap ukol sa mga kanyang gastusin at manghingi ng tulong para sa kanyang pagtatapos. Ngunit nang dumating siya sa bahay ni Macaraig, napansin niyang may mga gwardiya sibil sa paligid at may kakaibang usapan ang mga kapitbahay. Sa loob ng bahay, hinarang siya ng 2 bantay na tinanong siya tungkol sa kanyang pagbisita. Inisip ni Basilio na baka mahulog siya sa mga kamay ng mga otoridad dahil sa kanyang kaugnayan sa mga mag-aaral at sa kilusang nagaganap. Nang makausap si Macaraig, tinanong niya ang kabo, ang opisyal na nag-aasikaso sa mga mag-aaral, tungkol sa kanyang pagkakakilanlan at mabilis nilang ipinagpatuloy ang proseso ng pagkakaaresto. Sa kabila ng pagkabahala, nagpakita ng kabaitan si Macaraig kay Basilio at inayayahan ang mga otoridad na samahan sila sa isang pagbiyahe patungo sa tanggapan ng pamahalaang sibil. Sa kabila ng mga takot at kaguluhan,
nagpatuloy si Basilio sa kanyang mga hakbang patungo sa pagtatapos. Habang naglalakad siya, naisip niya ang mga sakripisyo at ang mga komplikasyong kinakaharap ng bawat mag-aaral. Ang kabanatang ito ay nagsisilbing isang patunay na kabigatan ng kanilang mga buhay sa harap ng mga kalupitan ng pamahalaan at ng mga taong may kapangyarihan. Sa kabuuan, ang kabanatang ito ay nagpapakita ng masalimuot na kalagayan ng mga mag-aaral sa ilalim ng pamahalaang kolonyal at ang kanilang mga pakikibaka upang mapanatili ang kanilang prinsipyo at mga mithiin. Nagbibigay ito ng larawan ng isang lipunang nahaharap sa pagbabago at ang mga mag-aaral na nagsisilbing simbolo ng pagnanais para sa isang katarungan at malayang bansa. Sa kabila ng takot at pag-aalinlangan, patuloy na nagsusumikap si Basilio at ang kanyang mga kaibigan na magpatuloy sa kanilang mga laban para sa kinabukasan, pati na rin ang pagpapalaya mula sa mga mapag-aping sistema. Ang mahalagang konsepto. Sa kabuuan, ang kabanatang ito ay nagbibigay diin sa tema ng takot, pagkakaisa at paglaban sa ilalim ng isang mapang-aping sistema. Pinapakita nito ang mga kabataan tulad ni Basilio at Macaraig na nalakbay sa landas ng pagbabago, bagamat puno ng mga sakripisyo at mahirap na desisyon. Itinatampok din dito ang tensyon ng makatarungang laban sa kapangyarihan ng pamahalaan at ng simbahan, pati na rin ang moral na pamumuhay ng mga mag-aaral na dapat magbalanse kanilang personal na ambisyon at ang kanilang responsibilidad sa lipunan.